In this video, I tried to research kung ano ba yung pagkakaiba ng mga successful investor sa mga unsuccessful in terms of approach nila sa market. Yung iba dito madalas ko nang nababanggit, pero meron din akong mga natuklasan na posibleng hindi pa din alam ng karamihan sa inyo. And although nasa crypto space tayo, hindi na natin ito pwedeng gawin because crypto is different. No, crypto is not different in any way. It's the same asset kung saan ang mga participant ay nakakaramdam ng fear and greed. Kaya makakatulong sa atin kung alam natin yung ginagawa ng mga successful at unsuccessful investor. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin natin ang long-term perspective. Ito yung wala sa mga bagong investors, lalo na dito sa crypto, masyado silang nakafocus sa short-term market fluctuation. Kaya madali sila nagpa-panic sell kapag bumagsak ang market. Dahil ang perspective nila sa crypto ay kumita ng mabilis, mag-i-invest sila sa isang token na merong expectation na tumaas ang valuation nito sa loob lang ng maikling panahon. Mayat maya nila ito i-check at once na bumagsak ang price ng token, dahil sa market fluctuation, they will sell. Kahit magandang token pa ang nabili nila. At dahil yan sa short-term expectation. At minsan, kaya din mas gusto ng marami ang mga low cap and meme coins kasi ito yung sa tingin nila na mas malaki ang potential of returns. At nadi-disregard yung risk na kung gaano kataas ang potential returns, ganun din kataas yung potential risk. Lahat yan dahil sa short-term perspective. Wala silang idea sa laro ng investing na ang higit na mas nagiging successful dito ay ang mga investor na may long-term perspective. Sa una pa lang naiintindihan nila na nag-i-invest sila sa isang bagay na wala yung expectation of immediate returns. Kaya hindi sila nadadala sa mga short-term market fluctuation. They understand na normal yon, naiintindihan nila na kapag nagtanim sila ngayon ay hindi nila ito aanihin kinabukasan at mag-aantay sila ng mag-aantay hanggang sa ito ay mahinog. Number 2, the ability to endure pain. Ang pain tolerance na ito ay applicable in any areas of life, hindi lang sa mundo ng investing, business, and even professional jobs. Karamihan sa mga nagpe-failed sa kahit anong larangan ay mababa ang pain tolerance. Good example dyan is yung mga taong gustong mag-start ng YouTube channel kasi naisip nila pwede itong side hustle or pwede silang kumita dito. Gagawa sila ng 2 or 5 video. Pag hindi nila nagustuhan yung result, walang views, they will quit. Most of the time, ganito ang nangyayari. They failed kasi they cannot endure the pain. Hindi nila matagalan yung pakiramdam na walang nanonood sa video na ginawa nila na pinaghirapan gawin ng ilang araw. At ang mga nagiging successful naman dito, after 100 videos of still not getting more views, ay patuloy pa din sa pagke-create because they have the ability to endure the pain. Isa pang good example ay yung mga taong gustong mag-diet, gustong mag-gym. Ilang araw lang pupunta sa gym, ilang araw lang magda-diet. Then they will quit because they cannot endure the pain. At syempre, ganun din sa mundo ng investing. Most people cannot endure the pain of poor performance ng kanilang mga investment. Yung tipong naglabas ka ng 100,000 sa crypto, after mo bumili, bumagsak ang market, naging 50,000 na lang. It's painful. Lalo na yung unti-unti mong pinagmamasdan na bumababa ang value ng pera mo na inilaan dito. Kaya ka nga nag-invest to make money. Tapos ganito, at karamihan, they cannot handle the pain of bad performance. They will quit. They will sell at a loss and will never invest ever again. Number 3, isunod natin ang consistency and discipline. Isa sa karakteristik na meron ang mga successful investor na wala naman sa mga unsuccessful kasi they are inconsistent. Remember, yung mga taong nagiging investor lang sa bull market, yung mga taong nadadala lang sa hype, yung mga taong mahilig gumawa ng New Year's resolution like mag-gym na talaga ako, i-adapt ko na ang healthy lifestyle, magbabago na ako, pero hindi nila gagawin. They are a good example of inconsistent and undisciplined people. Ang pagkakaiba sa mga nakaka-achieve ng kanilang goals is they are consistent, showing up every day. Yung tipong kahit tinatamad na silang pumunta sa gym, gagawin pa din nila at ito yung tinatawag na discipline. Discipline is not something you do when you are motivated. You will do it regardless if you are motivated or not. At ito din yung karakteristik na meron ang mga successful investor. They are consistent, showing up every day, checking the market even in a bear market, consistently learning and adapting.
at sinusunod ang kanilang mga nilatag na plano on how they approach the market. Number 4, understanding and managing risk. Isa pa sa karakteristik ng mga unsuccessful investor ay hindi nila naiintindihan yung risk at masyadong nakafocus sa rewards and profits. Kaya kung titingnan nyo yung kadalasang nai-scam sa kahit anong area pa ng pamumuhay ay yung mga taong uninformed at hindi nauunawaan yung risk na pinapasok nila. Katulad ng mga investing scheme na dodoblehin natin yung diniposito mo sa loob ng 1 linggo. Yung mga guaranteed returns, maraming kumakagat yan. Kasi yung focus nila nandun lang sa return at nakakalimutan yung posibleng risk dito. Ano ba yung source of money? Bakit siguradong lalago yung pera? Wala silang pake doon, kaya tendency they will lose money. Kapag na-scam na sila, magiging hesitant na sila sa kahit anong uri ng investing and they will miss a bunch of opportunity sa kadahilanan na they failed to understand na there is always a risk and reward in any form of investment, stocks man yan or crypto. At ang mga successful investors ay fully aware sa mga bagay na ito kaya meron silang effective risk management strategies na pina-follow. They know how to diversify their portfolio and they understand na hindi sa lahat ng pagkakataon makakasabay sila sa mga nagrarally na asset and losing is part of the game. Number 5, continuous learning and adaptability. Another characteristic na nami-miss ng mga unsuccessful investor ay akala nila ay okay na yung nalalaman nila. Kahit sa business, kung hindi ka mag-i-innovate at sasabay sa mga pagbabago sa market, the business will fail kasi they don't have adaptability. Remember Nokia, one of the best mobile phone, pero nung nag-stop na sila mag-innovate, they failed to adapt sa pagbabago ng market, natalo sila ng mga competitors. Another good example is yung Video City, a DVD rental service. Dahil nagbago ang market dito at unti-unting nag-shift na sa online streaming, lumabas ang Netflix, the business failed to adapt kaya nagsara ito. Learning and adaptability also applicable in our profession. If we only have one skill to offer at hindi tayo nag-a-adapt sa pagbabago ng job market, lalo na umuusbo ngayon ng artificial intelligence, hindi imposible na mawalan tayo ng trabaho sa hinaharap. So it's essential na we should learn always something new and be competitive. Same with investing. The market is constantly changing. Kailangan updated tayo lagi sa mga information, trend, and economic conditions para makapag-adjust tayo sa strategies na ginagamit natin. For example, your investment strategies is working pretty well in a bull market, pero using the same approach ay posibleng hindi gumana in a bear market. So continuous learning and adaptability is very important, hindi lang sa mundo ng investing, pati na rin sa araw-araw nating pamumuhay. And last but not the least, focus on value and fundamentals. So bukod na merong long-term perspective ang mga successful investor, nakafocus din sila sa value and fundamentals of an asset kumpara sa mga unsuccessful na mas pinipili ang mga overhype assets at hindi nauunawaan ang totoong value and fundamentals nito. Hindi nila particularly inaalam yung potential ng isang asset, basta bibilihin lang nila yon kasi yun ang sabi ng iba. They are manipulated by their own biases. Ang mga successful investor naglalaan sila ng oras at pinag-iisipang mabuti bago nila bilihin ang isang asset. Meron silang analysis na ginagawa para masabi na merong strong long-term potential ang isang project. Although hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay tama sila sa kanilang assumption, pero nami-minimize nila yung risk by spending doing a research on a particular asset. There are some numerous value investor doing these practices. Good example is Warren Buffett. Although hindi siya nag-i-invest sa crypto, pero yung paraan niya ng pagpili ng stocks ay talagang remarkable. Kaya naabot niya din ang titulo na one of the richest man in the world by investing. At kung gaano katagal siya na mayagpag sa mundo ng investing world. At wala tayong makikita na investor na sumabay lang sa hype at naging multi-millionaire na for a longest period of time. So yun lang ang video update natin for today. So I hope may nadagdag na naman sa kaalaman nyo about investing. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.